Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sarili ninyong utak ang nanloloko sa inyo? Araw-araw, libu-libong kaisipan ang ibinabato nito sa inyo at karamihan sa mga ito ay basura lamang. Pag-aalala sa kinabukasan, pagsisisi sa nakaraan, walang katapusang internal na pag-uusap. Pamilyar ba ito sa inyo? Paano kung sabihin ko rin na 99% ng mga tao ang gumagawa ng iisang malaking pagkakamali sa pagsubok na tanggalin ito at sa paggawa nito ay lalo lang nilang pinalala ang sitwasyon, sinusubukan nilang labanan ang kanilang mga isipan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga pamamaraan na ginagamit ng mga neuroscientist at psychotherapist para hindi labanan ng isip, kundi kausapin at makipagkasundo dito. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga karaniwang payo tulad ng isipin mo lang ang magaganda. Tatalakayin natin ang mga konkretong hakbang sa hakbang na teknik na tutulong sa inyo na pindutin ang stop button sa ingay ng inyong isipan. Panoorin hanggang dulo at malalaman ninyo kung paano gawing matalik na kaalyado ang inyong pinakamalaking kaaway sa loob ng inyong ulo. Nga pala, isulat agad sa comments. Anong kaisipan ang pinakamadalas bumabagabag sa inyo? Tingnan natin kung gaano tayo magkakapareho. Bago tayo magpatuloy sa mga teknik, alamin muna natin saglit kung bakit nga ba gumagawa ang ating utak ng ganitong agos ng kaisipan. Isipin ninyo ang inyong utak, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang napakatandang at medyo paranoid na security system. Ang pangunahing layunin nito na hinubog ng milyon-milyong taon ng ebolusyon ay tiyakin ang inyong kaligtasan. Patuloy itong naghahanap ng mga potensyal na banta sa paligid at sa inyong internal na karanasan. Paano kung malate ako sa trabaho? Tama ba ang ginawa ko kahapon? Paano kung may masamang mangyari? Lahat ng ito ay gawa ng inyong panloob na sistema ng alarma. Ang problema, sa modernong mundo, mas bumaba ang bilang ng mga tunay na banta tulad ng isang sabre-toothed tiger sa kanto. Pero ang sistema ay nanatiling ganoon pa rin kasensitibo. Sumasagot ito sa mga banta sa lipunan, deadline sa trabaho, at personal na problema ng may parehong intensidad. Kaya, ang mga hindi kailangang isipan ay hindi tanda na may mali sa inyo. Ito ay tanda na ang inyong utak ay masyado lang mahusay sa pagganap ng kanyang sinaunang trabaho. Ang ating gawain ay hindi sirain ang sistemang ito, kundi turuan itong gumana sa modernong panahon. I-calibrate ito upang hindi na ito magpanik sa bawat munting bagay. Ang pinakauna at pinakamahalagang hakbang na tila sumasalungat sa ating likas na hilig ay ang huwag ng lumaban. Isipin mo na parang nahulog ka sa quicksand. Ano ang ididikta ng iyong instinto? Tama, ang magpumiglas ng todo. At saan ito humahantong? Mas mabilis kang lulubog. Ganoon din sa ating mga iniisip. Kung gaano mo kadalas subukang huwag isipin ang isang bagay, mas lalo lang itong kumakapit sa isip mo. Ito ang tinatawag na polar bear effect. Subukan mong huwag isipin ang isang polar bear ngayon mismo. Ano ang mangyayari? Dali-dali itong lilitaw sa iyong isip. Kaya, ang una nating pamamaraan ay ang pagbabago ng pananaw. Sa halip na makipaglaban, pipiliin nating magmasid. Isipin mong ang iyong mga iniisip ay parang mga ulap sa langit at ikaw naman ang mismong langit. Ang mga ulap ay dumarating at umaalis, nagbabago ng hugis, at minsay madilim o maliwanag, ngunit hinding-hindi sila ang mismong langit. Hindi ikaw ang iyong mga iniisip. Ikaw ang espasyo kung saan sila lumilitaw. Panoodin mo lang sila ng walang paghuhusga, parang mga ulap na nagdadaan lang. Ito ang fundamental na batayan para sa lahat ng susunod na pamamaraan. Ngayon, dumako tayo sa isang tiyak na kasangkapan na tutulong sa iyo upang maging ang tagamasid na iyon.
Ang teknik na ito ay tinatawag na paglalabel o pagtatatak. Kapag may sumulpot na mapanghimasok na pag-iisip sa iyong isip, sa halip na lunurin ng sarili mo dito at palawigin pa, bigyan mo lang ito ng pangalan o lagyan mo ng label. Halimbawa, kung biglang pumasok sa isip mo, siguradong babagsak ako sa interview na ito, magiging mali ang lahat, mapapahiya ako. Sa halip na maniwala sa ganitong senaryo, sa isip mo'y sabihin sa sarili, aha, ito ay isang kaisipang katastrope o pagkabalisa. O kung paulit-ulit mong iniisip ang isang awkward na pag-uusap, ito ay isang kaisipang alaala o ruminasyon. Ano ang maidudulot nito? Una, lumilikha ka ng distansya. Ang pag-iisip ay hindi na nagiging ganap na katotohanan, kundi nagiging isa lamang mental na pangyayari, isa sa marami. Pangalawa, inililipat mo ang aktibidad sa iyong utak mula sa mga sentro ng emosyon, tulad ng amygdala, patungo sa prefrontal cortex, na responsable para sa lohika at pagsusuri. Mula sa pagiging kalahok sa drama, nagiging manonood ka. Subukang gawin ito sa buong araw. Kaisipang panghinaharap, kaisipang paghuhusga, kaisipang pagpaplano. Magugulat ka kung gaano kabisa ang simpleng kilos na ito sa pagpapababa ng emosyonal na bigat ng iyong mga nararanasan. Pero paano naman ang mga pinakamapilit at bumabagabag na isipin? Yung mga tipong parang hindi mo na maalis sa ulo mo. Dito pumapasok ang isang kakaiba or paradoxical na pamamaraan. Imbes na itaboy ang mga isiping ito, gagawin natin ang kabaligtaran. Hahayaan nating lumapit ang mga ito, pero sa ating mga kondisyon. Ang teknik na ito ay tinatawag na oras ng pag-aalala, worry time. Maglaan ng isang tiyak na oras sa iyong araw-araw na schedule. Halimbawa, 15 na minuto tuwing alas 6 ng gabi. Ito ang magiging iyong opisyal at nakatakdang oras ng pag-aalala. Sa buong maghapon, sa tuwing lilitaw ang isang mapanghimasok na isipin, huwag mo itong piliting paalisin. Ang sabihin mo lang sa sarili mo ay, hello isip, nakikita kita. Salamat sa pagpapaalala. Siguradong pag-iisipan kita mamayang alas 6 ng gabi sa aking nakalaang oras. At isusulat mo yon sa iyong kwaderno or sa notes app mo. Ano ang mangyayari sa ganitong paraan? Una, titigil ka sa pakikipaglaban, kaya nawawalan ng kapangyarihan ang isiping iyon. Ikalawa, ipagpapaliban mo ang agarang reaksyon mo at pagdating ng nakatakdang oras, karamihan sa mga urgent at nakakatakot na isipin ay nawawalan na ng bigat at tindi ng emosyon. At kapag umupo ka na sa iyong alas 6 ng gabi para pag-isipan ng mga ito, gagawin mo ito ng may kamalayan bilang isang gawain at hindi bilang biktima ng pagkabahala or panika. Kadalasan, matutuklasan mo na wala na pala talagang dapat isipin. Kapag nilalamon na tayo ng ating mga iniisip, madalas tayong nawawalan ng koneksyon sa kasalukuyan at tuluyang nalulubog sa ating mga panloob na damdamin at karanasan. Para maputol ang siklong ito, kailangan nating mabilis na mag-grounding. Ibig sabihin, ibalik ang ating atensyon sa kasalukuyan at sa ating katawan. Para dito, mayroong simpleng ngunit mabisang teknik na tinatawag na Paimpuasis Factor 3, 2 task to 1. Sa sandaling maramdaman mong inaanod ka na ng daloy ng pagkabalisa, huminto at dahan-dahan sa iyong isip, pangalanan ang 5 bagay na nakikita mo sa kasalukuyan. Halimbawa, nakikita ko ang lampara, libro sa mesa, bitak sa dingding, aking mga kamay, asul na tasa. Pagkatapos, pangalanan ang apat na bagay na nararamdaman mo sa pisikal. Nararamdaman ko ang tela ng aking damit sa balikat, ang lamig ng mesa sa ilalim ng palad ko, ang presyo ng upuan sa likod ko, ang aking mga paa sa sapatos. Sumunod, 3 bagay na naririnig mo. Naririnig ko ang ugong ng computer,
ang tunog ng orasan, ang ingay ng mga sasakyan sa labas ng bintana. Pagkatapos, dalawang bagay na naaamoy mo. Naaamoy ko ang kape, ang amoy ng papel. At sa huli, isang binbagay na matitikman mo. Maaari kang uminom ng tubig o maramdaman lang ang lasa sa iyong bibig. Sa pilitang binabawi ng teknik na ito, ang iyong isip mula sa mga abstraktong iniisip at ibinabalik ito sa tunay, pisikal na mundo. Parang emergency reboot ito para sa iyong nervous system. Minsan, para mawala ang isang hindi ka nais-nais o nakakaabala na isipin, kailangan mo lang okupahin ang utak mo ng mas interesante at mas komplikadong bagay. Ang ating utak, sa likas nitong katangian, ay may kakayahang mag-focus sa iisang gawain lang pagdating sa ating sinasadyang pagtuon. Hindi ito kayang lubusang mag-concentrate sa dalawang mahirap na gawain ng sabay at maaari nating gamitin ang katangiang ito para sa ating kapakinabangan. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na cognitive switching o ang paglilipat ng ating pag-iisip. Ang punto ay hindi lang basta malibang sa isang pasibong aktibidad tulad ng panonood ng serye, kundi ang lubusang punuin ang working memory ng ating utak. Sa sandaling atakihin ka ng isang paulit-ulit o nakakaabala na ideya, subukang gawin ang ilan sa mga sumusunod. Halimbawa, simulan ang pagbibilang ng patras mula sa 100, bawasan ng 7 kada bilang. 100, 73, 86. Nangangailangan ito ng matinding konsentrasyon. Alalahanin at subukang kantahin sa iyong isip ang lyrics ng paborito mong kanta na matagal mo nang hindi naririnig. Subukang magbanggit ng 20 bansa na nagsisimula sa letrang A o kaya magsimulang mag-solve ng mga problema sa matematika sa iyong isip. Ang sudoku, crossword puzzle, pag-aaral ng bagong wika, pagtugtog ng instrumentong pangmusika, lahat ng ito ay mahuhusay na paraan para palayasin ang isang hindi kailangan o nakakaabala na isipin mula sa iyong working memory. Ang mahalaga, ang gawain ay sapat na komplikado at nangangailangan ng iyong buong atensyon at partisipasyon. Bilang pagpapatuloy sa konsepto ng panahon para mag-alala, maaari kang gumawa ng isang espesyal na lalagyan sa iyong isip. Tawagin natin itong kahong pang-isip o mental na safe. Ang pamamaraang ito ay isang visualisasyon na nakakatulong upang malinaw na ihiwalay ang iyong sarili mula sa iyong mga iniisip. Sa tuwing may bumabalik na nakababahalang kaisipan, ilarawan sa iyong isip ang isang maganda at matibay na kahon o safe sa harap mo. Maaari itong yari sa kahoy na may inukit na disenyo o gawa sa bakal na may kombinasyong kandado. Kung ano ang mas gusto mo. Sa isip mo, hawakan ang iyong kaisipan na maaaring magmukhang isang madilim na ulap, isang matinik na bola, o isang simpleng papel na may nakasulat. Pagmasdan itong mabuti nang walang paghuhusga at pagkatapos ay sabihin sa iyong sarili, hindi pa ngayon ang tamang oras para sa iyo. Pagkatapos, dahan-dahang ilagay ang kaisipang ito sa iyong kahon. Isara ito gamit ang susi o kandado. Maaari mo pang ilarawan kung paano mo ilalagay ang kahong ito sa pinakamalayong istante sa aparador. Hindi mo tinatanggal ang kaisipan ng tuluyan at hindi mo rin ito nilalabanan. Sinasabi mo lang dito na babalikan mo ito sa ibang pagkakataon kapag handa ka na. Nagbibigay ito ng napakalaking pakiramdam ng kontrol. Hindi na basta-basta sumisingit ang mga kaisipan sa iyong buhay. Ngayon, ikaw na ang magpapasya kung kailan mo bubuksan ang kahong iyon. At madalas, kapag binuksan mo rin ito sa huli, marami sa mga kaisipan sa loob nito ang nawalan na ng bisa. Ngayon, may ibabahagi akong paraan na baka sa simula ay isipin ninyong katuwaan o kalokohan lang. Pero ang bisa nito ay pinatotohanan na ng maraming psychotherapist. Ang layunin nito
ay tanggalin ang emosyonal na kapangyarihan ng negatibong kaisipan sa inyo. Ang teknik na ito ay tinatawag na awitin ang iyong pagkabalisa. Kunin ninyo ang pinakapanghimasok at nakakatakot na isipin na laging gumugulo sa inyong isip. Halimbawa, wala akong silbi, isa akong talunan. Ngayon, awitin ninyo ito. Oo, tama, awitin. Pumili ng pinakanakakatawa at pinakakatuwa-tuwang melodya na pumapasok sa inyong isip. Halimbawa, ang tono ng Happy Birthday to You o kaya ay isang sikat na pambatang awit at malakas na may damdamin. Kantahin, ako ooy waaalang silbi, isa akong taaalunan. Subukan ninyong awitin ito sa mataas na boses tulad ng boses ng cartoon character o kaya ay sa malalim na boses tulad ng isang opera singer. Ano ang nangyayari sa sandaling iyon? Nagkakaroon ng cognitive dissonance. Ang seryoso at trahedyang laman ng isipin ay sumasalungat sa ganap na katuwatuwang paraan ng pagbigkas. Hindi kayang sabay na tanggapin ng utak na ang isang bagay ay isang nakakatakot na banta at isang katawa-tawang kanta. Ang emosyonal na bigat na nagbibigay lakas sa isiping iyon ay basta na lang naglalaho. Ito ay nagiging mula sa isang halimaw patungong isang nakakatawang payaso. Ito ang pinakamabisang paraan upang putulin ang nakasanayang ugnayan ng negatibong isipin, negatibong emosyon. Muli nating balikan ang kapangyarihan ng ating imahinasyon. Ang visualization ay hindi lang basta pantasya. Ito ay sinasadya at malay na paggamit ng mga mental na imahe upang baguhin ang iyong kasalukuyang estado. Ang teknik na ibabahagi ko ay tinatawag na mental na kanlungan. Ang iyong gawain ay lumikha sa iyong isipan ng isang perpekto, ligtas at payapang lugar. Ito ang magiging kanlungan mo na maaari mong puntahan anumang oras na maramdaman mong labis ka ng nabibigatan o napapagod. Ipikit ang iyong mga mata at isipin ang lugar na ito sa pinakamaliit na detalye. Maaaring ito ay isang dalampasigan na may puting buhangin, isang komportabling bahay sa kabundukan, isang lugar sa kagubatan na nasisinagan ng araw, o kahit isang sasakyang pangkalawakan na lumilipad sa gitna ng mga bituin. Ang mahalaga, ang lugar na ito ay dapat mong iugnay sa ganap na kapayapaan at kaligtasan. Ngayon, gamitin ang lahat ng iyong pandama. Ano ang iyong nakikita? Mga kulay, liwanag, at anino. Ano ang iyong naririnig? Ang hampas ng alon, awit ng mga ibon, o ang pagputok ng kahoy sa fireplace? Ano ang iyong nararamdaman? Ang mainit na buhangin sa iyong mga paa, isang mahinang simoy ng hangin sa iyong balat, o ang lambot ng silya? Anong mga amoy ang iyong nalalanghap? Ang amoy ng maalat na dagat, sariwang pine, o bagong timplang tsaa? Regular na bisitahin ang iyong kanlungan kahit ilang minuto lang sa isang araw. Sa gayon, sa sandali ng stress, madali kang makakapunta doon at makakakuha ng kapayapaan sa pamamagitan lamang ng pagpikit ng iyong mga mata. Marami sa mga kaisipang nagpapabigat sa atin ay hindi batay sa katotohanan, kundi sa maling pagtingin sa realidad. Ito ang tinatawag na cognitive distortions o mga pagkakamali sa pag-iisip. Ang Cognitive Behavioral Therapy or CBT ay nagtuturo sa atin na maging parang isang detektib sa sarili nating mga kaisipan na kwestiyonin ang mga ito. Sa sandaling mahuli mo ang iyong sarili na may negatibong iniisip, huwag mo itong basta-basta paniwalaan. Suriin mo ito na parang ini-interview gamit ang tatlong simpleng tanong. Tanong una, ano ang aking ebidensya na ang kaisipang ito ay totoo? Hindi lang 50 o 90%, kundi 100%. Kadalasan, matutuklasan nating ang ating pinakakinatatakutang mga iniisip ay pawang mga haka-haka lamang, hindi totoong mga katotohanan o facts. Pangalawang tanong, mayroon pa kayang ibang paraan
para tingnan ang sitwasyong ito mas positibo o mas neutral. Makakatulong ito para lumabas tayo sa tinatawag na tunnel vision at makita ang iba't ibang posibleng pananaw. Halimbawa, imbes na isipin na masama ang tingin ng boss ko sa akin, baka tatanggalin na niya ako. Pwede mong isipin, siguro ay may mabigat lang siyang pinagdadaanan ngayon. At ang pangatlong tanong, na siyang pinakamabisang, ano ang sasabihin ko sa matalik kong kaibigan kung siya ang nasa ganitong sitwasyon at may ganitong mga iniisip? Karaniwan, mas may pag-unawa at rasyonalidad tayo sa ating mga kaibigan kaysa sa ating sarili. Ang pagsagot sa tanong na ito ay makakatulong sa iyo na tingnan ang iyong sarili mula sa labas at mabigyan ang iyong sarili ng tunay na kapaki-pakinabang na payo. Ang pamamaraang ito ay batay sa radikal na pagtanggap at maaaring tila salungat sa karaniwang gawi. Paano kung sa halip na labanan ng iniisip, baliwalain ito o suriin pa, ay simpleng pasalamatan mo na lang ang iyong utak. Isipin na ang iyong nakababahalang pag-iisip ay tulad ng isang sobrang masigasig na bodyguard na nakakakita ng banta sa bawat kaluskos. Hindi ka nito gustong saktan. Sa katunayan, desperado itong sinusubukang protektahan ka. Pero napakakulit lang ng paraan nito. Kapag lumabas ang isang kaisipan tulad ng paano kung magkasakit ako, sa halip na magpanik, sabihin sa isip mo, salamat utak sa pag-aalala. Naa-appreciate ko na sinusubukan mo akong protektahan at bigyan ng babala sa mga posibleng panganib. Pero okay lang ako ngayon, kakayanin ko ito. Pwede ka nang mag-relax. Ang ganitong pananaw ay nagpapabago sa buong dinamika. Humihinto ka sa pagiging biktima ng iyong mga iniisip at nagiging isang mapagmalasakit na tagapamahala ng mga ito. Hindi ka nakikipagtalo at hindi ka na nagpapatunay ng kahit ano. Kinikilala mo lang ang layunin sa likod ng pag-iisip, ang layuning magprotekta at malumanay mo itong pinakakawalan. Ito ang nagpapawalang bisa sa pagkabalisa. Para kang nagsasabi sa iyong panloob na nagpapanik. Naririnig kita. Salamat, ako ang may kontrol. Sa paglipas ng panahon, itinuturo ng pagsasanay na ito sa iyong utak na hindi bawat potensyal na banta ay kailangang tugunan ng pulang sirena. Ang paghinga natin ay isang kamanghamanghang instrumento na laging kasama natin. Ito ang direktang kontrol sa ating autonomic nervous system. Kapag tayo'y balisa, nagiging mabilis at mababaw ang ating paghinga. Ngunit kung sasadyaing baguhin ang paraan ng paghinga, makakapagpadala tayo ng senyales sa utak na ayos lang ang lahat, walang panganib. Isa sa mga pinakaepektibong teknik para sa mabilis na pagpapahinahon ay ang paghinga ng pakwadrado o box breathing. Ginagamit ito ng mga sundalo, atleta at doktor upang maibsan ang stress. Napakasimple lang nito. Isipin mo ang isang parisukat. Bawat panig ng parisukat ay isang yugto ng paghinga at bawat yugto ay tumatagal ng 4 na segundo. Kaya, umupo ng tuwid. 1. Dahan-dahang huminga ng malalim sa ilong habang nagbibilang ng hanggang 4. 2. Pagkatapos, pigilin ang hininga habang nagbibilang din ng hanggang 4. 3. Kasunod nito, dahan-dahang ilabas ang hininga sa bibig, muling nagbibilang ng hanggang 4. Par. At muli, pigilin ang hininga pagkatapos ilabas ito habang nagbibilang ng hanggang 4. Ito ang isang siklo. Ulitin ito ng 3 sa 5 beses. Mag-focus sa pagbibilang at sa pakiramdam ng hangin na pumapasok at lumalabas sa iyong baga. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapabagal sa tibok ng puso, nagpapababa ng presyo ng dugo at naglalabas sa iyo mula sa laban o takbo, fight or flight, na reaksyon, nagbabalik sa iyo sa estado ng kapayapaan at kalinawan ng isip. Suriin nating mabuti ang mundo ng
mga pagkakamali sa pag-iisip o mas kilala bilang cognitive biases. Ito ang mga karaniwang pattern ng pag-iisip na nagtutulak sa atin na tingnan ang realidad sa negatibong paraan. Ang kakayahang makilala ang mga ito ay isang superpower. Isa sa mga pinakakaraniwang bias ay ang catastrophizing o pagpapalaki ng problema. Ito ay kapag ang isang maliit na problema ay ginagawa nating isang pandaigdigang sakuna. Halimbawa, nagkaroon ka ng typographical error sa isang report at ang naiisip mo ay naku, tiyak na matatanggal ako sa trabaho ngayon. Hindi na ako makakahanap ng ibang trabaho at mamamatay ako sa kahirapan. Sa sandaling mahuli mo ang sarili mo na nag-iisip ng ganyan, sabihin sa sarili mo, stop, nagkakatastrophize ako. At tanungin ang sarili mo, ano ang pinakamalamang na mangyari at hindi ang pinakamasama? Isa pang bias ay ang black and white thinking o itim-puting pag-iisip. Ang mundo ay hinahati lamang sa mabuti at masama, tagumpay at kabiguan. Kung hindi ako makakuha ng perpektong marka sa exam, isa akong ganap na talunan. Matutong makita ang mga iba't ibang kulay sa pagitan ng itim at puti. Kahit hindi ko makuha ang perpektong marka, maganda pa rin ang resulta. Mayroon pa ring mind reading or pagbasa ng iniisip ng iba. Alam kong masama ang iniisip nila tungkol sa akin. At should statements o pagkakaroon ng mga dapat gawin na pamantayan. Dapat ay palagi kong ginagawa ang lahat ng perpekto. Simulan mong bantayan ang mga pagkakamaling ito sa iyong pag-iisip. Ang simpleng pag-unawa na ito ay isang bias lamang at hindi ang realidad ay kalahati na ng solusyon sa problema. Isa pang simple, ngunit napaka-epektibong paraan para pamahalaan ang ating isip ay ang tinatawag na teknik ng pagpapaliban. Ito ay katulad ng oras ng pag-aalala, ngunit may bahagyang pagkakaiba sa paraan ng paggana at magagamit sa anumang mapilit na kaisipan, hindi lang sa mga nakakabahala. Isipin mong may kaisipang biglang sumagi sa iyong isipan na humihingi ng agaran mong atensyon. Maaari itong ideya para sa bagong proyekto, kagustuhang mag-check ng social media, o isang biglaang alaala. Sa halip na agad mong ihinto ang lahat at sundin ito, sasabihin mo rito, magandang ideya, pag-iisipan ko yan, pero hindi muna ngayon. Pag-iisipan ko yan pagkatapos ng taon minuto. O kaya, pagkatapos ng isang oras o pagkatapos mong matapos ang kasalukuyang gawain. Hindi mo tinatanggihan ang ideya. Hinihiling mo lang na maghintay muna ito. Ang maikling pagitan ng oras na ito ay nakakagawa ng milagro. Pinaghihiwalay nito ang biglaang ugnayan ng udyok at tugon. Sa loob ng 10 minutong iyon, ang tindi ng emosyon na kaakibat ng kaisipan ay kadalasang humuhupa at kapag binalikan mo na ito, mas mamamalas mo ito ng objetibo at mapagdesisyunan kung karapat-dapat ba itong bigyan ng oras at enerhiya. Madalas, lumalabas na ang kaisipan na tila napakahalaga at apurahan ay isa lang palang panandali ang udyok. Ang teknik na ito ay nagpapaigting sa iyong kakayahan sa pagpipigil sa sarili at pagiging mapagmatsyag. Minsan, ang pinakamabisang paraan para makawala sa mga iniisip ay ang pisikal na kumilos. Kapag tayo ay naipit sa paulit-ulit na pag-iisip or overthinking, nananatili ang ating isip sa isang napakapasibong estado. Ang pisikal na aktibidad ay isang napakalakas na panlaban dito. Ang paggalaw ay naglilipat ng ating atensyon mula sa abstract na pag-aalala patungo sa konkretong nararamdaman ng ating katawan. Kapag tumatakbo ka, mararamdaman mo ang paggalaw ng iyong mga kalamnan, ang tibok ng iyong puso, at ang simoy ng hangin sa iyong mukha. Hindi lang kayang pagsabayin ng utak ang pagpapanatili ng matinding pisikal na aktibidad
at ang paulit-ulit na pag-iisip. Bukod pa rito, ang ehersisyo, lalo na ang cardio, ay nagpapasigla sa paggawa ng endorphins, ang ating natural na panlaban sa depression at pampawala ng sakit. Hindi mo kailangang magpatakbo ng marathon. Kahit isang mabilis na 15 minutong lakad sa paligid ng bahay ay makakagawa na ng himala. Habang naglalakad, subukang sadyang ituon ang iyong pansin sa ritmo ng iyong mga hakbang, sa iyong paghinga, at sa mga nakikita mo sa paligid. Pagsasayaw sa paboritong musika, yoga, or paggawa ng strength training, anumang uri ng paggalaw na gusto mo ay magiging epektibo. Literal mong nilalabas ang stress at mga paulit-ulit na iniisip mula sa iyong katawan. Ang ating panloob na pag-uusap ay may malaking kapangyarihan sa ating kalooban at kalagayan. Kung patuloy mong inuulit sa iyong sarili ang mga negatibong pahayag, sa kalaunan ay magiging katotohanan ang mga ito para sa iyo. Pero kaya nating sadyain, baguhin ang takbo ng ating pag-iisip sa pamamagitan ng paggamit ng mga affirmation panlunas. Hindi ito tungkol sa mga walang laman na salita tulad ng "ako ang pinakamagaling", kundi tungkol ito sa pagbuo ng mga makatotohanan at nakasuportang pahayag na panlaban sa iyong mga pinakamadalas na negatibong kaisipan. Una, tukuyin mo ang iyong pangunahing kaisipang sumisira. Halimbawa, wala akong matapos, hindi ako organisado. Ngayon, gumawa ka ng panlunas para dito. Dapat positibo ito, nasa kasalukuyan at makatotohanan. Sa halip na sabihing magagawa ko ang lahat, na minsan ay hindi makatotohanan at magdudulot lang ng pagtutol, subukan ang ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya sa mga resources na mayroon ako ngayon, o sa bawat araw, mas nagiging organisado ako. O kaya kung ang iyong kaisipan ay natatakot akong mabigo, ang iyong panlunas ay maaaring ang bawat pagtatangka, kahit hindi nagtagumpay, ay isang mahalagang karanasan na nagpapalakas sa akin. Isulat ang mga affirmation na ito at ulitin ng ilang beses sa isang araw, lalo na sa mga sandaling sinasalakay ka ng mga negatibong kaisipan. Sa paglipas ng panahon, sisimulan mong i-reprogram ang iyong utak sa mas positibo at nakakatulong na paraan ng pag-iisip. Ang ating isipan ay parang isang punong-punong bodega kung saan nagkalat ang mga lumang alaala, sariwang ideya, listahan ng kailangan gawin, mga takot at maging mga pangarap. Ang kalat na ito ang sanhi ng tuloy-tuloy na ingay sa ating isip at matinding pagkabahala. Para maibalik ang kaayusan, kailangan muna nating ilabas ang lahat ng ito. Para dito, may isang napakagandang pamamaraan na tinatawag na brain dump o free writing. Kumuha ng papel at panulat. Mas epektibo ito kaysa pagtatype sa computer dahil iba't ibang bahagi ng utak ang gumagana. Pagkatapos, simulan lang magsulat. Isulat ang lahat ng pumapasok sa iyong isipan ng walang tigil, walang sensura, at huwag mong subukang gawing maganda o lohikal ang mga salita. Mga reklamo, sariwang ideya, putol-putol na pahayag, mga takot, listahan ng bibilhin, lahat ng naroon sa iyong isip. Huwag nang basahin o iwasto ang iyong sinulat. Ang iyong layunin ay simple lang: palayain ang espasyo sa iyong isipan sa pamamagitan ng paglilipat ng lahat ng kaguluhang ito sa papel. Magsulat sa loob ng pumusa hanggang 15 minuto nang walang anumang paghinto. Kapag tapos ka na, maaaring makaramdam ka ng kagilagilalas, nagaan at kalinawan sa isip. Madalas, kapag nakita mo ang iyong mga iniisip na nakasulat sa papel, mas mauunawaan mo kung gaano nga ba ang mga ito ay pinalaki lamang o hindi makatuwiran. Ang sinulat mong papel ay maaari mo ng sunugin, punitin o itapon. Ang mismong pisikal na pagtatapon o pagtanggal nito
ay may kakayahang magbigay ng malakas na epektong therapeutic. Ang isa sa pinakamabisang at makapangyarihang paraan ng pagharap sa mga iniisip ay nagmula sa Acceptance and Commitment Therapy or ACT. Ito ay tinatawag na cognitive diffusion o paghihiwalay ng kaisipan. Ang pangunahing ideya nito ay matutunan nating tingnan ang ating mga iniisip hindi bilang objetibong katotohanan, kundi bilang simpleng mga salita. Parang isang koleksyon ng tunog o simbolo na lumalabas lang sa ating isipan. Madalas nating kinakapitan o pinaniniwalaan ng buo ang ating mga iniisip, lalo na ang mga negatibo. Halimbawa, ang kaisipang ako ay isang talunan ay tinitingnan natin hindi bilang simpleng kaisipan, kundi bilang katotohanan at tila parte na ng ating pagkatao. Ang diffusion ay nakakatulong upang putulin ang pagkakabit na ito. Mayroong isang simpleng ehersisyo. Sa halip na sabihin sa sarili, ako ay isang talunan, subukang sabihin, mayroon akong iniisip na ako ay isang talunan. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Nagkakaroon ng distansya. Ikaw ay ang nakakapansin sa kaisipang iyon, hindi mismo ang kaisipan. Maaari mo pang dalhin ito sa susunod na antas. Isipin na ang kaisipang ito ay nakasulat sa mga dahong lumulutang sa ilog o kaya sa mga bago ng tren na dumadaan lang sa istasyon. Hindi ka sumasakay sa tren na iyon, pinagmamasdan mo lang ito. Malaki ang nagiging pagbabago nito sa iyong pananaw sa sarili mong mundo ng pag-iisip. Nawawala ng kapangyarihan ang mga kaisipan na kontrolin ka. Ang humor ay isa sa mga hindi gaanong nabibigyan ng pansin na paraan sa paglaban sa pagkabalisa at sa mga paulit-ulit na pumapasok sa isip. Gumagana ito sa parehong paraan ng pag-awit. Sa mga nakakabalisa mong iniisip, inaalis nito ang kanilang pagiging seryoso at kahalagahan. Ang teknik na ito ay tinatawag na pagpapalaki sa absurdo. Kunin ang iyong nakakabalisa na iniisip at simulan itong palakihin hanggang sa maging lubos na katawa-tawa at walang katuturan. Halimbawa, kung nag-aalala ka sa kaisipang, paano kung may masabi akong katangahan sa isang meeting? Simulan mong palawakin ang senaryong ito. Oo, may sasabihin akong sobrang katangahan na lahat ng nasa kwarto ay mananahimik at titingin sa akin. Tatayo ang boss ko, dahan-dahang lalapit at babaklasin ang aking ID. Pagkatapos ay tatawag siya ng guwardya na sa gitna ng panunukso at tawanan ng mga kasamahan ko ay ilalabas ako ng gusali. Ang balita tungkol sa aking katangahan ay lalabas sa pandaigdigang media. Ang Pangulo ay magbibigay ng isang emergency na pahayag. Isang bagong uri ng clinical idiocy ang ipapangalan sa akin. Lalapag ang mga alien sa mundo upang pag-aralan ang aking pambihirang utak. Ngunit kapag naintindihan nila kung gaano kalaking katangahan ang nasabi ko, ay bigo silang lilipad pabalik sa kalawakan. Ipagpatuloy mo iyan hanggang sa matawa ka. Kapag natawa ka sa iyong takot, mawawala ang lahat ng kapangyarihan nito sa iyo. Makikita mo ang kawalang katwiran at kalabisan nito. Napag-usapan na natin ang mga benepisyo ng paglalakad. Ngunit ang simpleng paglalakad ay maaari ring maging isang makapangyarihang meditative practice na tinatawag na malay na paglalakad o mindful walking. Hindi lang ito basta paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ito ay ang lubusang paglulubog ng sarili sa proseso ng paglalakad at sa kasalukuyang sandali. Maghanap ng tahimik na lugar kung saan maaari kang maglakad ng hindi bababa sa 5 hanggang 10 minuto. Magsimulang maglakad, ngunit sa mas mabagal na ritmo. Ibaling ang lahat ng iyong atensyon sa pakiramdam ng iyong mga paa. Damhin kung paano dumadampi ang iyong takong sa lupa, kung paano lumilipat ang bigat ng iyong katawan patungo sa daliri ng paa,
at kung paano lumalayo ang mga daliri mo mula sa lupa. Pansinin ang tekstura ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, aspalto, damo, o graba. Pagkatapos, palawakin ang iyong kamalayan. Damhin kung paano gumagalaw ang iyong mga binti at kung paano gumagana ang iyong mga kalamnan. Pansinin ang pagdampi ng hangin sa iyong balat, ang init ng araw, o ang lamig ng simoy. Pakinggan ang lahat ng tunog sa paligid nang hindi ito sinusuri, kundi tinatanggap lamang bilang bahagi ng iyong kapaligiran. Kapag may pumapasok na isip sa iyong ulo at siguradong mangyayari ito, hayaan mo lang ito at dahan-dahang ibalik ang iyong atensyon sa pakiramdam ng paglalakad. Ang pagsasanay na ito ang magtuturo sa iyo na mamuhay sa ngayon at dito at gamitin ang sarili mong katawan bilang isang angkla na humahawak sa iyo sa kasalukuyang sandali, malayo sa bagyo ng mga hindi kailangang iniisip. Sa wakas, narito na tayo sa pinakamahalagang prinsipyo na siyang pundasyon ng lahat ng mabisang pamamaraan. Ang prinsipyong ito ay ang pagtanggap at hindi ang paglaban. Lahat ng problema natin sa ating mga isip ay nagsisimula kapag nagpasya tayong mayroon sa mga ito na masama, mali, or mapanganib. At saka natin sisimulang labanan ng mga ito. Ngunit, tulad ng napag-usapan na natin, ang pakikipaglaban sa ating mga isip ay parang pagsubok na patayin ang apoy gamit ang gasolina. Mas lalo lamang nitong pinapalakas ang mga ito. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang kailangan mong gustuhin ang iyong mga nakababahalang isip o kailangan mo itong paniwalaan. Ang pagtanggap ay ang pagkilala na ang mga isip ay dumarating at umaalis at ito ay isang natural na proseso ng ating utak. Ito ay ang pagiging handang hayaan silang manatili nang hindi sila kinakapitan o itinutulak palayo. Isipin mo na nakatayo ka sa tabing ilog. Ang mga isip ay parang tubig na patuloy na umaagos. Ang paglaban ay ang pagtatangka na pigilan ang agos ng ilog. Ito ay nakakapagod at walang kabuluhan. Ang pagtanggap ay ang pag-upo sa pampang at simpleng pagmamasid sa agos. Minsan ang tubig ay malinaw at payapa, minsan naman ay maputik at maalon. Ngunit mananatili ka sa pampang, hindi ikaw ang ilog. Ang pag-unawa sa simpleng katotohanan ito ang siyang pinakamataas na antas sa pamamahala ng iyong kamalayan. Ito ang tunay na kalayaan. Kaya, magbigay tayo ng buod. Ngayon, tinalakay natin ang 20 epektibong pamamaraan kung paano haharapin ang mga kaisipang hindi natin kailangan. Natuto tayong maging tagamasid lamang at hindi tayo ang bida sa drama sa loob ng ating isip. Minarkahan natin ang bawat kaisipan. Naglaan tayo ng oras para sa kanila. Nag-grounding gamit ang ating mga pandama. Kinanta ang ating mga pangamba at dinala pa nga natin sila sa punto ng kawalang saysay. Naging detektive tayo ng sarili nating mga kaisipan, sinubukan nating kwestiyonin ang mga ito at natuto rin tayong magpasalamat sa ating utak sa pag-aalaga nitong minsan ay nakakatawa o nakakakaba. Pero alam nyo ba ang pinakamahalagang sikreto? Hindi ito tungkol sa ganap na pagtigil sa mga kaisipan. Imposible at hindi rin naman kailangan. Ang mga kaisipan ay parang panahon lang sa ating isip. Minsan maaraw, minsan naman ay bumabagyo. Ang tunay na tagumpay ay dumadating sa sandaling maiintindihan mo na hindi ikaw ang panahon, ikaw ang langit, ikaw ang espasyo kung saan nangyayari ang lahat ng ito. At ang iyong tungkulin ay hindi ang kontrolin ang panahon, kundi ang matutong huwag mabasa sa ulan at magtamasa sa sikat ng araw. Itigil ang pagiging alipin ng iyong mga kaisipan at maging isang matalino at kalmadong tagamasid nito. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa video na ito hanggang sa huli. Ang inyong atensyon ang pinakamalaking gantimpala.
Kung may nakita kang kahit isa lang nakapakipakinabang na paraan dito, paki-like at mag-subscribe sa channel. Dito, ipagpapatuloy natin ang paggalugad sa kamangha-manghang mundo ng ating utak. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa 20 paraan na ito ang una ninyong susubukan? O baka naman may sarili na kayong subok na paraan para harapin ang mental noise? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Gumawa tayo ng pinakamakinabang na talakayan at tulungan ang isa't isa